Okay mga bata, good day. So for today's video, I will be discussing again about aggregate planning. Yet, we already discussed this during our face-to-face classes, but since uh, para makatulong din sa inyo, ano, na meron kayong mababalikan for your future use and especially for your examination. So, kaya po tayo ay nag-provide ng pre-recorded videos. Ano po? So, yan, baka kasi nahihiyang magtanong yung iba. Ano, so ito, ito naman siguro ay malaking tulong po sa inyo. Okay po, so let's start. Again, aggregate planning. So let's have muna the definition. So this is an operational strategy that determines the optimal capacity, production, and staffing levels. So sabi dyan, optimal. So again, when we say optimal, it should be effective and efficient both. No, so dapat wala pong sayang. So especially when it comes to the capacity production and staff, so kasama yan sa mga resources na tinutukoy natin sa operation. So hindi puwedeng nakatenga lang for example yung ating tao na hinire, ano, yan. So dahil tayo lang ay masyadong impulsive, magdesisyon, tayo agad ay magpapadami ng manpower. Tapos pagdating po ng operation dahil kokonti halimbawa ang demand, siyempre nakatunganga lang at tamang nagpapa-cute lamang sa isang tabi yung mga manpower na hinire po natin. So ayaw natin na magbabayad tayo na hindi naman po worth it. So ganun din when it comes to machine especially, excuse me. Ayan, so kapagka mga machines din mahal din 'yan upon acquisition. So ayaw na ayaw natin na tayo ay mag-i-invest halimbawa ng 500,000 na machine, hindi naman tumataas yung kanyang value. So kapagka tayo ay walang aggregate planning tapos bigla lang tayong bumili ng machine, dahil nga tayo ay nagulat doon sa first lang na month na demand, 'yan, tayo ay anong mangyayari sa atin? So, tayo ay malulugi. Kasi possible for the next month, hindi na po siya same level. Hindi na magkapareho or hindi na po kasing dami ng demand noong last month, yung demand natin for the next month, So, ayan. So, yan daw. So, this is required to meet demand over a medium term horizon. So, hindi po ito pang-mauntian lang na time. So, kung makikita yung pang-matagalan na po yung ating pinaplano, for the whole 3 to 18 months ang ating pine-prepare. Ano, yan. So, the term aggregate is used because we don't look at individual SKUs. Hindi tayo tumitingin lang sa individual na variations nung atin pong pino-produce kay company. Instead, ang tinitingnan po natin ay yung buong product families, lahat po, yung total units po na pino-produce ni manufacturer, so yan. So this is usually consist of the labor hours, yan, tons of steels and et cetera. Depende po sa type ng product, yan. So why does it matter? So sabi dito, in an ideal world, demand would be a flat line. Yan. So, in reality, demand is volatile. So, the goal of aggregate planning is to answer a fundamental question. Paano daw po ba natin masasatisfy yung pabago-bago na demand, yung pagbaba, tas biglang tataas, tas bigla ulit bababa, tas bigla ulit tataas. Nang hindi po tayo magsasayang ng pera, na hindi po tataas yung ating gastusin. No? Yan. So, yun po yung ating aaralin dito. So, masasatisfy natin or masasagot natin yung question na ito through aggregate plan. So, without an aggregate plan din daw, a firm risk ay ano daw ang mangyayari? Number one, magkakaroon ng maraming inventory, excess inventory. So, which leads to high carrying cost and risk of obsolescence. Malaki yung gastos, So, halimbawa nga,
Sabi ko sa inyo last time kapagka halimbawang hindi na kasya doon sa ating warehouse 'no, yung ating pinarating halimbawa ng mga inventory, what will happen? So siyempre yung pansamantagal or pansamantala po nating action is mag-acquire ng container van para lang po paglagyan nung atin pong mga excess inventory. So yun po ay gastos, ano. And other thing, possible din kapagka madami tayong stocks 'no, tatagal at matetengga lang yun sa ating warehouse tapos hindi na po siya puwedeng mabenta kasi hindi na magagamit ng end user 'no, ayan. So second, magkakaroon tayo ng stock outs or shortage ng mga products, ano po, 'yan. So masho-shortage tayo at siyempre kapagka wala tayong maibigay kay customer, sira na tayo. Ano, masama na po yung ating reputation, 'yan. So it can, lost of course our, sales. Then inefficient labor, so yun nga, which leads to constant hiring, firing cycles or expensive idle time at mas magastos din po yun 'no, para sa atin kapagka inefficient yung ating labor, ayan. So here are the terminologies na puwede niyo pong ma-meet or mami-meet niyo doon po sa ating, upon the discussion. So the workforce level is the number of workers available, ano, dami lang ng tao. Production rate is the number of units na kaya nating i-produce per unit of time. Then OT, alam niyo na yun kapagka beyond the standard 40 hours work week. Then subcon, hiring an outside firm kapag hindi na po kaya ng ng production natin, ano, sa loob po ng company natin. So, yun yung usually na reason why tayo magpapa-subcon, ano. So, ma'am, bakit kaya yung iba hindi ayaw na ayaw magpa-subcon? Ang tini-take po nila na action magpadami ng tao instead of mag-subcon. That is because protecting po of their technology, ano. So, ayaw nila siyempre na makukuha ng iba yung diskarte na meron sila. Kasi siyempre kapagka manufacturer ka at hihingi ka ng support sa outside firm, meron at meron silang matututunan sa'yo. Meron at meron silang ma-absorb from you. So, some of the companies, they want to protect ano, what they have, 'yan. So, next is backlog, or back order. So, this pertains to the orders accepted from customer pero provide pa natin siya in a later date. So, halimbawa, umorder si customer ng 3,000 po na, ah, marker tapos ang stocks mo lang ay 1K. So, sabi mo bukas mo pa siya maiibigay. 'Yan or sa next week mo pa siya mabibigay halimbawa ano. So what will happen? So yun yung tinatawag natin na back order. So hindi naman siya agad loss of sale but still meron at meron siyang equivalent na cost. Ano yun yung loss of opportunity 'no. So yun, sa halip na nabigay na po natin agad kay customer, there will be a possibility pa na maghanap pa rin siya ng iba, 'di ba? Kapag hindi natin nabigay agad yung needs niya, 'no, kasi parang iisipin hindi tayo puwede sa biglaang ano, biglaang dami ng order, ayan. So next is the inventory holding cost or inventory carrying cost. So the cost of keeping one unit in stock for one period. Hiring and layoff cost ay yung pagha-hire and pagfa-fire po ng manpower. Ano, and with changing workforce level. The net requirement ay yung, number of units na kailangan po nating produce, ano po. Then ending inventory is the stock remaining at the end of a period and safety stocks is a buffer stock. So kaya po tayo nagkakaroon ng safety stocks ay para daw po ma-meet natin yung mga uncertainty sa demand, yung mga biglaang order nga 'no, at maiwasan ang backlog, 'di ba, back orders. Yung iba naman po ay para may pamalit kapag halimbawang nakakita ng unexpected NG or no good product si customer. Okey po. So, now let's have an example. Ano, so ito din yung in-example natin last time. So,
Uh, Sige, so let's jump to Excel. I will be using Excel file na lang mga bata, okey? Hindi na po magsusulat kamay ang ma'am. Nasaan ba ako dito? Entire screen na lang. Ayan, so ito yung ating sample, 'no. So kinuha ko ini-snip ko na lang um, yung given, ano. So ipapakita ko lang sa inyo yung itsura ng transportation method talaga, ano. So ito yung makikita niyo sa libro. So, as you can see, same pa din naman siya mga bata. Yun nga lang, may mga nakalagay lang din diyan na demand, ta's may nakalagay na capacity, may nakalagay na unused capacity, 'no. So, ang ginawa na lang po ng ma'am ay sinimplify. So, dito gano'n din, titingnan kung anong pipiliin, kung overtime or subcon, ano, 'yan nakalagay lang din yung cost ng per option, 'yun. So, hindi na natin 'to i-a-adapt. So, sinimplify na lang po natin siya. So, ito po ang transpo, 'yan. So, kopyahin lang natin yung atin pong given. So, we have 50,000, 100, 50,000, we have 200,000, and we have 52,000. Yan. So now, yun, kagaya na na-mention ko, siyempre kailangan mo munang alamin kung ilan yung dapat natin i-produce kasi i-identify nga natin kung ano yung total cost ng plan. Okey po. So sabi natin dito sa transpo, we just have to maximize what we have, ano. So therefore, we're going to just identify the number of workers natin, which is 50 multiplied by the kaya na nilang gawin ng kada tao per quarter, so sabi diyan is 1,000. Kaya po, yung ating capacity quarterly ay 50,000. Okey po. So next is our ending inventory. No, so siyempre kailangan and it's obvious naman na hindi po siya mapupunan kung ito lang yung ating ipo-produce. So that's why we have to compute how much pa yung kulang. Kahit alam niyo naman na kung ilan yung kulang, ano. So, let's just compute ano. So, beginning on hand or the BOH, beginning inventory is 0 plus muna yung papasok is yung regular production, palabas ng customer ay yung 50. So, that is 0. So, next, beginning on hand ng second quarter is the ending ng previous. So, 0 plus yung papasok minus the 150. So, that is negative 100K. So, since negative, so sabi nga natin, maximize lang or i-utilize natin yung options na meron tayo. So, that is, it could be overtime or subcon. So, mamimili tayo between the two. So, sabi natin, since mas mababa si OT, yan. So, hindi sa lahat ng pagkakataon ha. Baka mas mababa ang bigay ng subcon. But in this case, mas mababa si OT. So therefore, yun yung pipiliin natin. So sabi diyan, ilan yung capacity ng OT? So kaya daw po ay 50,000. Yan. So 50K. So ngayon mababago ito. Ano, kasi maa-add-on siya ng 50,000. Ano, yung ating OT. So negative ka pa rin ng 50K. So therefore, ang mangyayari po diyan ay yung atin pong OT ay madadagdagan doon sa first quarter. Ano, so ito hindi natin puwedeng dagdagan kasi sagad na itong capacity na 50K. Ang puwede nating option ay mag-subcon or mag-advance OT. Pero since sabi natin mas mura nga ang mag-OT kaysa subcon, OT muna. Ano, so ang capacity natin ng overtime again ay 50K. Ano, at mababago din po ulit yung ending inventory dito. So mag-a-add lang tayo ng 50K, yan. So since kasi itong mga bata naka-link 'no,
Pero gano'n naman din 'yan kapag nag-manual kayo ng computation na handwritten, 'no? So again, ang formula VOH plus yung papasok lahat ng, ah, magdadagdag 'no, makakapagdagdag ng inventory. So regular production plus OT, puwede niyo ngang i-add na dito ang ano, subcon, 'di ba? Ayan. Tas dito, yung atin pong previous ano, 'yan or yung ending inventory ng, previous quarter plus yung regular production minus yung ating sales forecast plus OT, puwede ding i-add na natin din ang subcon para just in case madagdagan na. Actually 'di ba 'pag gumamit ng Excel puwedeng hilahin na 'to, 'no, para makita. So now, pagdating ng third quarter negative tayo ng 150K, 'no. So ang gagawin natin, so OT muna kasi so negative pa rin na 100K. So kaya since wala tayong paglalagyan dito, so saka tayo magsa-subcon. So ang capacity ng subcon ay 40K, 'yan 40K. Okey, so kulang ka pa din ng 60. So 40 ulit, kulang ka pa ng 20 kaya magsa-subcon ka sa una ng 20. So zero na yung ating ending inventory. As you can see, since naka-formula na siya, so negative tayo ng 2K, mag-OT tayo ng 2K. Ano po, so para makuha ang total cost, ilagay na natin yung mga multiplier. Ang regular production daw ay $50. Tapos wait lang, $50. Since cost siya, lagyan na siya natin ng sentavo, ayan. Total, ending inventory. Inventory muna ay inventory carrying ay 3. Copy na lang natin, format painter. Tas OT ay 75, tapos 85, tapos total muna pala natin, ano ba, insert, total na natin ito. Yan, so total na lang natin. Yan, tas ang gawin natin ay i-multiply na lang natin. Pila lang, paliitan na lang natin. Tapos overall cost, AutoSum. Tapos paliitin ulit natin. So, yan po ang ating answer. Ay, so pareho naman siya nung naano natin sana. Okey po. So, next natin ay ilagay natin letter A, transport. Letter B is level strategy. Ano ba daw? So, copy lang natin. So, for our regular production kapag sinabing level dapat ay level. Ang gagawin lang natin ito-total po ito
at di-divide po sa average lang, divided by 4. Kung gusto niyo naka-link na ay average niyo, yan nagawa niyo naman 'to sa inyong lab. So, 113 per quarter. Ay, so ending inventory, BOH plus papasok minus lalabas. So yun nga pala, level strat, tayo dun sa ating PowerPoint. So yung sunod ay may back ordering daw na $10. Allow po mag-back order. Yun nga lang, $10. Okay po. So next natin ay 63 plus yung regular prod minus 150, 26. Pwede na natin 'tong hilahin kasi naka-links siya. So ito yung tinutukoy natin na back order. So kung natatandaan niyo, sabi nga natin ito yung kaya naman nating i-provide, yun nga lang hindi agad-agad, ano. So yan. So ang ating back order ay 61,000, 'no, yan. So ito order. Ilagay natin ay 61,000. Ito mga bata ay wala siyang inventory. 'Pag nag-count kayo kasi baka mamaya ang gawin niyo, i-minus niyo yung 61,000, 'no. Ibig sabihin zero siya hanggang from third quarter to the fourth quarter, 'no, 'yan. Then i-check natin kung meron tayong iha-hire, so ilan yung manpower po na requirement. Ang manpower requirement ay 113 divided by 1A kung yun yung capacity ng kada tao. So, 113 naman power, tiga, yun. So, since meron tayong 50, so 113 minus 50. Yan. Tapos anong gagawin natin? Sa second quarter, ang ating pong beginning ay 113 na. So, therefore, zero na ito. Kasi naka-hire na tayo ng first quarter. So, wala naman tayong tatanggalin kada quarter. So, i-total na natin. Tapos 50. Mga 50. 3. Copy na lang natin. Back order ay 10. Tapos ang manpower requirement wala namang cost 'to. Hiring. Hiring cost ay 100. Yan. Tapos multiply natin. Pila. Tapos ayan. So yan po ang ating total. Ayan, okey po. So for chase na tayo, chase strategy.
Yan. So, same given, ang gagawin lang po natin ay chase. So, meaning kung ano lang po ang ating forecast, yun ang ating iche-chase. Ending inventory, ganun pa din. So, since ito naman ay yun, zero ang BOH, plus DINE, minus DINE. Since equal lang ang sales forecast sa regular production, hindi zero ang iyong inventory. Diba? Yan, wala naman tayong iba-back order. So, manpower requirement lang magkakatalo. Ano, so 50K divided by capacity na 1,000. Yan, hila lang. Mag-hire tayo ng ilan po. So, dito ay hiring. Hiring. So, ang i-hire natin, since currently meron tayong 50, kailangan natin ng 50. So, wala. Then, sa second quarter, kailangan natin ng 150, pero currently we have 50. So, ilan po yung ating i-hire? Ay, sorry. Mag-hire po tayo ng 100. Zero ito. Then, currently, we have 150. Kailangan namin 200. So, therefore, mag-hire pa tayo ng 50. And currently, we have 200. Kailangan lang ng 52. That is 200 minus 52. 148 ang fire. Okay po. So, kuhanin natin yung cost. Ay, AutoSum. Manpower requirement, wala naman. Hiring cost ay 100. Ang firing cost ay 400. Tapos multiply lang. Dito natin. So, siya po ang sagot. So, yan na. Yan na yung tatlong method. So, may instances lang. Halimbawa, ito ay, sabi natin dito, need back ordering. Paano po, ma'am, kapag bawal mag-back order? Ano po? Level without back ordering. Siyempre, i-utilize natin yung hiring, yung subcon or OT. No? So, same pa rin naman ang given. So, same ng given. So, ang mangyayari pa din ay 113,000. So, ang mangyayari nga lang ay, natin, ilahin ulit natin. Mag-negative ng 1,000. Kaya ang gagawin natin ay mag-OT or subcon. So, saan tayo? Mag-OT ng 50K. So, madadagdagan ito ng 50 daw ang capacity. Negative ka pa ng 11K. Tapos, ang gagawin natin? 11 pa. Plus na natin yung OT.
plus subcon, and then plus OT plus subcon. Yan. So, yun nga lang din mga bata, yung consequence. Ano po? So, ang consequence diyan ay tayo po ay magha-hire na, mag-o-OT pa. Ano, yet ang puwede pang isa niyo ngang gawin ay yun, kung ang atin pong i-u-utilize lang ay regular production, yung ginawa natin sa transpo, 'no? Ganito ang regular production mo, tapos mag-o-OT subcon ka, ano, yun. Pero dito ang ginawa natin level po yung production, ano, na base sa average, yun. So, magsa-suffer din inventory, 'di ba? Kasi magkakaroon ka pa rin diyan ng excess na 'yan, tama ba ito? Baka naman mali ang compute. So, 0 plus minus plus sama na natin, 'di ba 61K talaga ang negative, ang additional inventory. Malaki-laki din 'yun mga bata, siyempre ang impact. Tapos ang isa pa ay magha-hiring ka pa, 'di ba, ng 113.63 na kailangan. Ganyan ang case, 'yan ang presyo. Ano pa mga possible what ifs natin? 'Yan. So, isip lang kayo ng what ifs niyo, and kapag may tanong ay di magtanong po sa GC, kahit sa GC. Okey po, so i-stop recording ko muna. See you sa next example.